Freya? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman ah. Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito eh. So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to. Saan ka pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba natalino ka? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. Kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun ng high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi, pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Sige na, makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito?
Please, bigyan mo ako ng kahit 25% na kayamanan lang. Ano? 100%? So, ibig sabihin, mayaman na ako. Maalis na ako Papasok na po ako. O anak, 100% pala yung nakuha mo. Naku anak, bakit hindi mo yan private? Bakit ko naman po ipa-private Kasi anak, titingnan natin kung sino ba yung mga taong kilala ka lang kapag may pera ka. O kung may kailangan sila sa'yo. Tapos kapag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. Sa bagay. O siya, sige po, ma. Alam mo kasi anak, sa panahon ngayon, marami na talagang taong mapagsamantala, mapagpanggap, o di kaya manggagamit. Kaya nga po. O siya, sige na po, ma, ha? Alis na po ako. Baka malate pa ako sa klase ko. O siya, sige anak. Basta mag-iingat ka. Opo. Hi, Luna! Uy! Erica! Nandito ka pala? What? You know what, Luna? Yayain sana kitang kumain at gumala. Kaso nakita ko, wala ka palang pera. Kaya dahil dyan, Luna, hindi ka na pwedeng makipagkaibigan at sumama sa amin. Ha? Bakit naman? Malay mo, mag-ambagan kami, tapos ikaw, wala kang maibigay sa amin. Ayaw naman namin ng ganon. Ayaw namin ng pabigat. Kaya simula ngayon, ayaw ka na naming maging kaibigan dahil mahirap ka lang pala. Okay. Sige. Sige to, sunod na ako mamaya. Hi, babe. Tutuloy ba tayong manood ng sine mamaya? Wag na pala. Nagbago na isip ko. Ha? Bakit naman? Pagod na rin ako sa relasyon na to. Siguro mas makakabuting mag-break na lang tayo. Ano? Bakit naman ganun? Bakit basta-basta ka lang nakikipaghiwalay sa akin? Ano bang nagawa ko? Makikipag-break ka ba dahil nalaman mong wala akong pera? Parang ganun na nga. Nakakahiya naman sa mga taong nakakakita sa atin. Nakakahiya naman sa part ko. Lalong-lalo na kapag nalaman ng mga tropa ko na yung girlfriend ko walang pera tapos palamunin pa. Sakit mo naman magsalita. Pagsisisihan mo lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Hello po. Ma'am, hindi po ba bag niyo po ito? Naiwan niyo po kasi sa bus kanina. Oo, yan pala yung naiwan ko kanina. Sabi ko na nga, be. Halika muna dito, pumasok ka muna. Baka nagugutom ka. Gusto mo ba ipaghanda kita ng makakain? May mga niluto pa ako dyan, kakaluto ko lang. Ay, huwag na po kayong mag-abala, ma'am. Okay lang po ako. Hindi naman po ako nagugutom. Alam mo, ang swerte ko. Napakapalad kong tao dahil ikaw ang nakakita ng bag ko na yan. Alam mo, wala talaga akong masasabi sa'yo, kundi ang bait-bait mo.
Sa totoo po niyan, ma'am, tinuruan po talaga kasi kami ng mga magulang po namin na kapag hindi po sa amin yung bagay, ibabalik po namin ito sa totoong may-ari. Ang swerte talaga ng mga magulang nyo sa inyo. Ako naman, yung mga anak ko, nasa abroad na sila lahat. Kaya madalas, nalulungkot ako dito. Huwag po kayo magkaalala, ma'am. Kapag hindi po ako busy, bibisita po ako dito sa inyo. Malapit naman po yung bahay namin dito eh. Talaga ba? Last week, nawala si Agatha. Tapos kahapon si Joyce. Hindi ka ba nagtataka, Karen, kung bakit isa-isa tayong nawawala? Simula nung makilala mo yung Lucy na yan, yung bago mong best friend, siguro na-obsess na talaga sa'yo yung babaeng yan. Ayaw nila siguro may ibang umaligid sa'yo, kaya isa-isa na tayong tinutsugi. Sana ma-realize mo yun, Karen. Oy, bes ha, sumusobra ka na. Pagbibintang na yung ginagawa mo, nananahimik naman si Ma'am Lucy. Isa pa, ang bait kaya ng taong yun. Kaya hindi niya talaga deserve tong pagbibintang na to. Oh, dito na pala. Bes, ibaba mo na ako dyan. Karen? Kanina pa kita hinihintay. Alam mo, ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Kapag ako na ang nawala, yun na yung sign na totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Alis na ako. Nakakaselos kapag may kaibigan kang iba. Gusto ko ako lang. Hello po, tita? Si Pia ho? Actually, tita, kanina ko pa po siya gustong tawagan. Kaya lang, wala pong sumasagot sa cellphone niya. Ang akala ko ho, nandyan lang po siya sa inyo, busy. Magkasama nga po kami ni Pia, pero nung isang araw pa po, nung nagpahatid po ako sa kanya. Po?